Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw na to ay special po sa buhay ko kasi ito po yung araw wherein tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maisilang sa mundo. So ito po yung aking birthday. At syempre tayo po ay hindi na bumabata at nasa mid-30s na po tayo as of now. 36 years old na po ang inyo pong lingkod. At masasabi ko po na sa journey ko sa loob po ng 36 years ay marami po tayong pinagdaanan. Mga tagumpay, mga failures, mga disappointments, mga challenges, mga problems. At ngayon po ay share ko po sa inyo ang top 10 lessons na natutunan ko po sa loob po ng 36 years na ako po ay nabubuhay sa mundong ito. Number one lesson na atin pong natutunan throughout the years ay ang failures. Failures are inevitable. Meaning to say, sa atin pong journey, sa atin pong pagtahak ng ating mga pangarap, ay syempre marami po tayong pagdadaanan ng mga failures, disappointments, struggles. So part na po ng atin pong tagumpay ang magkaroon po ng failure. At yan po ay kailangan po nating tanggapin na along the way, throughout yung mga successes mo, ay patuloy yan na magkakaroon ka ng mga mistakes, ng mga kabiguan sa pagtahak natin ng ating mga pangarap. At kung alam natin na i-address yung ating mga failures, ito yung magiging lessons kumbaga sa atin na ang failures, ano ba yung matututunan mo dito? Ano ba yung pinapakita sa akin bakit ako nag-fail sa isang bagay? Like for example, syempre, nung tayo na sa schools, di ba? We failed sa mga grades natin. We failed sa mga certain activities na nire-require sa atin. And then nung tayo ay nagwo-work or maybe nung tayo ay nagbi-business, di ba? Like for example, sa atin, sa work, may mga mistakes ka, meron kang mga hindi nagawa o you fail to do things na dapat mong gawin, 'di ba? Doon sa company ninyo or maybe kung ikaw ay nag-business, nalugi yung kumpanya mo, nawalan ka ng pera dahil kulang ka sa skills. So by means of that, doon po tayo natututo sa failure. Ang sabi nga is the faster you fail, the fastest you learn and the fastest your way to succeed in life. So yan po yung isa nating natutunan na failure ay inevitable. Ibig sabihin, mangyayari at mangyayari ito. Isa pa na natutunan natin ay yung lesson na we reap what we sow. So kung ano yung ating tinanim, siya din yung ating aanihin. So law of harvest, di ba? Kung tayo ay nagtanim, so meron tayong aanihin. Kung kaunti ang tinanim natin, kaunti din ang aanihin natin. Kung tayo ay nagtanim ng marami, marami din tayong aanihin. Pero sa pagtatanim natin ay kailangan nating alagaan ang ating tinanim. Meron at meron diyang mga hindi tutubo. Meron at meron diyan na hindi diyan magiging part ng harvest. Kaya patuloy ka lamang sa pagtanim, di ba? Pagtanim in terms of your character, pagtanim in terms of your attitude, o pagtanim in terms maybe with your work ethic, di ba? So continuous tayong magtanim. Minsan, kung titignan natin, bakit kaya hindi sapat yung ating mga tagumpay? Bakit kaya kulang yung ating mga na-achieve na results? Maybe baka kulang yung tinatanim natin. So kaya lagi po nating tandaan na kailangan po tayong magtanim at continuous po tayong nagtatanim. Maybe into a relationship, di ba? Into a great relationship with other people. So maraming aspect na pwede po tayong maibigay pagdating po sa law of harvest o di kaya yung sa we reap what we sow. Isa sa tingin ko pa na makakatulong sa atin, sa ating tagumpay, na talagang meron po tayong natutunan na lessons ay pagdating po sa syempre kalusugan. So health is wealth. And in relation to this, masasabi ko rin na bukod sa health is wealth, is family is wealth. So aanhin natin ang kayamanan, aanhin natin ang tagumpay kung hindi naman natin kayang lasapin yung mga tagumpay na yan.
'Di ba? So ano bang lesson nito? So nakikita ko dito na marami po sa atin sa kanila pong journey para po ma-achieve yung kanila pong mga hangarin sa buhay, ang kanilang mga dream sa buhay, ay nasa-sacrifice po ang kanilang health, 'di ba? So na-overwork sila. So sa atin, syempre okay lang naman na mag-extend ka ng work, mag-work hard ka, pero hindi dapat ma-compromise yung ating health. And also yung ating family, di ba? Pinaka-priority po natin yung health saka family. Especially po kung halimbawa sa family. Kasi minsan meron tayong although nasa-sacrifice natin yung family sa mga ibang pagkakataon, pero dapat hindi siya fully masacrifice. So in a sense na magbigay ka pa rin ng panahon sa iyong pamilya, sa iyong relationship, in-nurture mo pa rin yung relationship mo. Sa akin napatunayan ko na kaya mong mag-work hard, kaya mong magbigay ng oras sa iyong pamilya na in simultaneously ay nare-reach mo pa rin yung iyong mga sinet na dreams sa buhay. Pang-apat sa ating pong top 10 lessons sa 36 years po natin ay yung value ng continuous learning. So kung mapapansin niyo po ako, talaga po akong nag-i-invest sa aking continuous learning. Bumibili ako ng libro o di kaya nanonood ako ng mga videos about success, business, sales, kung anong videos ang pwedeng magdagdag ng aking kaalaman, magdagdag ng tamang mindset at skills po sa akin. So diyan po ako nag-i-invest at napakahalaga na magkaroon po tayo ng continuous learning. Hindi po natatapos sa school ang atin pong pag-aaral. In fact, after school, ito po yung simula ng totoong laban. At napakahalaga po na magkaroon po tayo ng continuous learning para po tayo ay mag-grow bilang individual, mag-grow tayo in character, mag-grow tayo in mindset, at ma-improve po natin ang ating skills. So yan po ang isa sa mga lessons na tingin po natin ay sangkap para po tayo ay magtagumpay sa buhay. At isa po sa mga sangkap na para po tayo ay magtagumpay, isa po sa mga natutunan ko ay dapat meron po tayong discipline at tremendous work ethic. So kung titignan po natin lahat po ng high performer, lahat po ng matagumpay na tao ay sila po ay merong tremendous work ethic. Ano bang ibig sabihin nito? Maaga silang nagsisimula at late na po silang natatapos. Minamaximize po nila yung kanila pong time at binabalyo po nila ito araw-araw. So ibig sabihin, every single day ay may ginagawa po silang aksyon para po mapapalapit sa mga dreams na sinet po nila para sa sarili nila. So yan ang pagkakaroon po ng tremendous work ethic. Isa pa sa nakikita po natin na makakatulong para sa ating tagumpay na na-realize ko na ito po yung nakatulong din sa atin ay yung pagkakaroon po ng mentor. Along the way ay meron po tayong mga na-meet na tao na mas ahead po sa atin. So mahalaga po na meron kang matutunan sa kanila. Ano ba yung ginawa nila para maging successful sila? Paano ba sila mag-isip? Ano ba yung mga action na ginagawa nila? Ano ba yung mga strategies nila? So ganyan po kahalaga ang pagkakaroon po ng mentor o pagkakaroon ng coach o pagkakaroon ng leader mo na pwede kang matuto sa kanila. At along the way, marami po tayong mga na-encounter, mga kaibigan, even yung mga hindi natin kaibigan, like halimbawa nakita lang natin sa internet and sinusundan na natin sila, meron silang YouTube channel. So nakukuha po natin yung kanilang mindset eventually at yung kanilang leadership eventually. So yan po ang importance din ng pagkakaroon po ng mentor. So isa pa po sa atin pong lesson natutunan along the way ay yung palagi kong sinasabi na action beats in action. Marami po sa atin ang naghihintay ng perfect situation. Naghihintay na magkaroon sila ng mga certain maybe gadgets o maybe mga material things bago sila mag-take action. Pero hindi po natin nalalaman na dapat po tayong mag-take action whatever, kung ano man ang meron po tayo. Kasi along the way mag-a-adjust. Even ako halimbawa nung nagsisimula ako sa real estate, hindi ko hinintay na halimbawa magkaroon ako ng magkaroon ako ng sasakyan o magkaroon ako ng mga camera para mag-video. So hindi natin hinintay 'yun.
Hindi ko hinintay na dapat matuto ako sa ganito. Kung hindi nag-take action na ako agad and along the way nag-adjust at unti-unti nadagdagan ko yung mga kailangan at nakapag-isip ako, ito pala yung mga kailangan. Kaya napaka-importante, kung especially kung nasa business ka, na magsimula ka na at along the way, saka ka na lang mag-adjust. Kasi kung hihintayin mo yung perfect situation o magkaroon ka ng resources, hindi yun mangyayari. Dapat instead na maghintay ka at wala kang mga resources, maging resourceful ka. So yun po yung kailangan nating gawin. Maging resourceful kung ikaw ay walang mga resources. Isa sa mga lessons na kung tayo po ay gusto nating ma-achieve yung ating mga pangarap ay yung pag-set po ng big dreams. So ang ating pong mga pangarap ay kailangan po talagang malaki ang ating iset. Kasi ito yung magpapagising sa atin sa araw-araw. Ito yung magpapa-inspire sa atin sa araw-araw. At the moment na nagkaroon po tayo ng challenges, disappointments along the way, mga problems along the way, babalik po tayo sa mga sinulat natin at sinet po natin ng mga dreams. Na ito po yung magpaparemind sa atin na masyado pong malaki yung ating mga pangarap para po mag-concentrate lamang sa mga problema sa buhay. So ito yung mag-guide sa iyo, ito yung mag-energize sa atin, ito yung magbibigay sa iyo ng inspirasyon para mag-push through along the way at hanggang sa ma-achieve mo itong mga dreams mo na ito. So set big dreams or dream big dreams. So here we are, nasa 9 top lessons na po tayo. Ang isa po sa masishare ko po dito sa atin ay yung attitude of gratitudes. Yung pagpapasalamat po natin sa atin pong lahat ng mga biyaya. Whether small blessings man yan o whether big blessings man yan, ay kailangan po nating magpasalamat sa lahat po ng mga biyaya po na natatanggap natin. So kung magkakaroon po tayo ng gratitudes sa araw-araw, wala pong puwang para tayo po ay magkaroon ng worry. Kasi kung nagpapasalamat po tayo, ang atin pong puso at isipan ay puno ng kagalakan at hindi po magkakaroon ng worry sa atin pong isipan or hindi mananaig. O kung magkakaroon man po ng worry ay hindi po mananaig ang worry. Kaya po napaka-importante na maging grateful po tayo sa araw-araw sa mga bagay po na natatanggap natin na blessings or even sa mga bagay po na hindi pa natin natatanggap. Ipagpasalamat na po natin ahead of time para po ito later on ay unti-unti po nating ma-achieve kung ipagpapasalamat na po natin through time ang atin pong mga sinet na dreams. At ang atin pong top 10 na lessons na natutunan po natin sa loob po ng 36 years ay ang pagkakaroon po natin ng faith sa Poong May Kapal. Ang value po at importance po ng faith na along the way sa atin pong kakulangan ng atin pong kalakasan ng loob, sa mga pagsubok, sa mga problema po natin na nararanasan, ay ito po yung ating magiging lakas o magbibigay po ng lakas. At isipin po natin na ang Panginoon po ang ating pong partner. Na kung ano man po yung mga mangyari, yung mga bagay po na ating kontrol at yung mga bagay po na hindi natin kontrol, ay ang Panginoon na po ang may laban nun. At tuloy-tuloy lamang along the way na magkaroon po tayo ng pananampalataya, paniniwala sa Panginoon at syempre sa ating sarili, sa ating kakayahan, sa ating pong pamilya, sa ating pong mga kaibigan at sa mga tao na tayo po ay tutulungan nila o magiging kasangkapan sila para po sa ating tagumpay sa buhay. So yan po ang ating top 10 lessons sa akin pong 36 years sa atin pong birthday. So yan lamang po ang ating sharing for today. Maraming salamat po at sa pagsubaybay po sa akin pong YouTube channel. Kung first time nyo pong manood, kindly subscribe po sa ating YouTube channel. Kung kayo naman po ay nagustuhan nyo ang atin pong mga videos, so make sure po na palagi po kayong mag-like sa atin pong mga video. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.